Simula sa araw na ito, hindi mo na kami mga magulang. Ang mga salitang iyon ay parang bubog na tumusok sa puso ni Amara nanggaling mismo sa kanyang ina, si Doña Isabela Montoya, ang babaeng halos 20 taon niyang pinangarap na makita. Nanginginig ang kamay ng Donya habang inaayos ang kwelyo ng suot ni Amara na simpleng uniforme ng katulong. May luha sa gilid ng mga mata nito, pilit na pinipigilang pumatak. At hindi mo kami pwedeng tawaging mama o papa. Ako si Ma'am Isabela at siya si Sir Ricardo. Naiintindihan mo ba, anak? Tumango lang si Amara, hindi magawang magsalita. Baka kapag bumuka ang bibig niya, isang malakas na hikbi ang kumawala. Anak, iyon ang salitang kay sarap pakinggan, ngunit ngayon ay kailangan niyang kalimutan. Nakatayo sa tabi nila ang kanyang ama, si Don Ricardo Montoya, isang taong may tindig na puno ng kapangyarihan. Pero ngayon ay balot ng pag-aalala ang mukha. Inabot dito sa kanya ang isang mumurahing cellphone. Ito lang ang gagamitin mo sa loob. Walang social media, walang tatawagan kundi kami, at sa emergency lang. Para sa lahat, ikaw si Maya, isang ordinaryong kasambahay na naghahanap ng trabaho. Hinawakan ni Amara ang malamig na cellphone. Ito ang simbolo ng kanyang bagong pagkatao. Isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan para sa katotohanan. Sigurado ka ba talaga dito, Amara? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. Pwede pa nating itigil to. Pwede tayong humanap ng ibang paraan. Umiling si Amara at sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Hindi po, Papa. Ito na po ang napag-usapan. Kailangan nating malaman kung bakit walang nagtatagal na kasambahay sa mansyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Ito ang misyon, ang kondisyon na ibinigay ng kanyang mga magulang bago siya tuluyang tanggapin bilang ang nawawalang anak. Kailangan muna niyang patunayan ang kanyang katapatan at tapang. At para sa kanya, ito na ang pagkakataon para ipakita na karapat-dapat siya sa pangalang Montoya. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang cellphone sa kanyang kamay. Handa na po ako. Isang oras ang lumipas at nakatayo na si Maya sa harap ng malaking bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montoya. Ang mansyon na dapat ay naging tahanan niya. Bumukas ang pinto at isang babaeng nasa edad 40 ang sumalubong sa kanya. Nakapusod ng mahigpit ang buhok nito at ang kanyang mga mata ay sinuri si Maya mula ulo hanggang paa na para bang naghahanap ng dumi. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ikaw si Maya? Tanong ng babae. Ang boses ay malamig at matalim. Opo, sagot ni Maya, sinubukang maging magalang. Ako si Corazon Ramos, pero tatawagin mo akong Ma'am Cora. Pagpapakilala nito. Ako ang namamahala sa buong kabahayan. Ang batas ko ang masusunod dito. Malinaw? Opo, Ma'am Cora. Pumasok sila sa loob. Napanganga si Maya sa sobrang ganda at laki ng mansyon. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Pero ang lamig na dala ni Cora ay sapat na para pawiin ang lahat ng paghanga niya. Makinig kang mabuti dahil minsan lang ako magpapaliwanag, sabi ni Cora habang naglalakad sila. Una, bawal ang cellphone habang nagtatrabaho. Pangalawa, bawal makipag-usap sa mga amo maliban kung sila ang unang kumausap sa'yo. Pangatlo, bawal umakyat sa ikalawang palapag maliban kung inuutusan. At ang pinakaimportante sa lahat, bawal ang tsismis.
Bawat salita ay parang isang utos na hindi pwedeng suwayin. Dinala siya ni Cora sa maliit na kwarto ng mga katulong sa likod bahay. Dito ka matutulog, 5:00 ng umaga ang gising. Gusto ko bago mag-6:00, malinis na ang kusina. Naintindihan mo? Opo, halos pabulong na sagot ni Maya. Pagkaalis ni Cora, napaupo si Maya sa gilid ng kama. Ang pakiramdam ay para siyang isang bilanggo, hindi isang anak na nagbabalik loob. Kinabukasan, sinubukan ni Maya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Naglinis, naglaba, nagayos. Habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, hindi niya sinasadyang mabitawan ang isang paso. Kumalat ang lupa sa malinis na semento. Nataranta siya. Siguradong sisigawan na naman siya ni Cora. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupulot ang mga nabasag na piraso ng paso nang may isang pares ng bota ang huminto sa harap niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Isang lalaki ang nakatayo doon. Matangkad ito, kayumanggi ang balat, at may suot na sombrero. Ang mga braso nito ay matipuno at ang mga kamay ay halatang sanay sa mabibigat na gawain. Ako na dyan, sabi ng lalaki, ang boses ay mahinahon. Kumuha ito ng daspan at walis at nagsimulang linisin ang kalat. Sorry, sabi ni Maya, hindi ko sinasadya. Ngumiti ang lalaki at sa isang iglap, parang lumiwanag ang buong hardin. Okay lang, lupa lang yan. Ako nga pala si Leo, ang hardinero. Maya, pagpapakilala niya. Baguhan ka, no? Tanong ni Leo. Tumango si Maya. Halata ba? Medyo. Tumawa si Leo. Pero masasanay ka rin. Basta, mag-iingat ka lang kay Ma'am Cora. Ang ngiti sa mukha ni Leo ay biglang nawala nang banggitin ang pangalan ng namamahala. Ang babalang iyon ay nag-iwan ng kaba sa dibdib ni Maya. Nang gabing iyon, habang nagdadala ng basura sa labas, narinig ni Maya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan sa dilim. Kawawa naman si Nelia, no? Sabi ng isa. Basta na lang pinalayas ni Ma'am Cora, ni hindi man lang pinasweldo. Oo nga, ang sabi, nagnakaw daw, pero alam naman nating lahat, nagawa-gawa lang yun ni Ma'am Cora. Sagot ng isa pa. Lahat na lang ng maganda at bata dito, pinag-iinitan niya. Napahigpit ang hawak ni Maya sa supot ng basura. Ang mga narinig niya ay nagpatunay na may mali talaga sa lugar na ito. Bumalik siya sa loob, determinado na mas alamin pa ang lahat. Ngunit pagpasok niya sa kusina, nakatayo roon si Cora, naghihintay, ang mga braso ay nakapameywang. Saan ka galing? Tanong ni Cora, ang boses ay puno ng hinala. Nagtapon lang po ng basura, Maramang Cora. Tinitigan siya ni Cora mula ulo hanggang paa. Dahil bago ka at mukhang tatanga-tanga, bibigyan kita ng isang espesyal na gawain para matuto ka. Itinuro ni Cora ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang library ni Sir Ricardo. Gusto ko, bago sumikat ang araw bukas, nalinisan mo na ang bawat libro at bawat sulok ng kwartong yan. Dapat kumikinang sa linis. Napatingin si Maya sa pinto, ng lalaki ang mga mata. Ang library ng kanyang ama ay napakalaki, puno ng libu-libong libro. Imposibleng matapos yon sa loob ng isang gabi. Ngumisi si Cora, isang ngising puno ng kalupitan, at isang babalalang Maya. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Isang alikabok lang ang makita ko bukas. Sa labas ka matutulog. 5:00 ng umaga. Para kay Leo, ang pagsikat ng araw sa hardin ng mga Montoya ay isang pamilyar na himala. Ngunit kaninang madaling araw, may kakaiba siyang napansin.
isang ilaw na nanatiling bukas sa library. Mula sa kanyang kinatatayuan, habang pinuputol ang mga nalantang dahon ng rosas, kitang-kita niya ang anino ng isang babae sa loob, si Maya. Hindi ito natulog. Buong gabi, habang ang buong mansyon ay nahihimbing, ang anino ni Maya ay walang tigil sa pagkilos. Nagpupunas, nag-aayos, umaakyat sa hagdanan. Walang sandali ng pahinga. Napailing si Leo. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong eksena. Isang baguhan na puno ng pag-asa, sinusubukang patunayan ang sarili para lang wasakin ni Cora sa huli. Pero may kakaiba kay Maya. Sa kilos nito, kahit sa layo, mayroon siyang nakikitang determinasyon, hindi lang takot. Nang sumikat na ng tuluyan ang araw, pumasok si Leo sa kusina para uminom ng tubig. Naroon ang ilang kasambahay, abala sa paghahanda ng almusal. Naroon din si Maya, nakatayo sa isang sulok, halatang pagod na pagod, pero diretso ang tayo. Ang mukha niya ay maputla, pero may apoy sa kanyang mga mata. Biglang pumasok si Cora at ang masayang bulungan sa kusina ay namatay na parang pinatay na kandila. Ang lahat ay napayuko. "Elvie!" Sigaw ni Cora. Isang batang babae, marahil ay nasa 18 anyos lang, ang nanginginig na lumapit. "Po, Ma'am Cora, magtimpla ka ng kape para kay Sir Ricardo at bilisan mo." Nagmamadaling kumilos si Elvie. Sa kanyang pagmamadali, bahagyang natapon ang mainit na tubig sa platito ng tasa. Isang maliit na bagay lang, pero para kay Cora, isa itong malaking kasalanan. "Ano ba yan?" Singhal ni Cora. Kinuha niya ang tasa at ibinuhos ang natitirang laman nito sa sahig. "Wala ka bang mata o sadyang tanga ka lang talaga? Lumuhod ka at punasan mo yan." "Pero, ma'am," ang sabi ko, "lumuhod ka." Walang nagawa si Elvie kundi lumuhod, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at pinunasan ang natapong kape gamit ang basahan sa kanyang kamay. Ang lahat ay nakayuko, takot magsalita. Napatingin si Leo kay Maya. Nakakuyom ang mga kamao nito sa gilid. Ang panga ay naninikip sa galit. Nakita ni Leo sa mga mata niya ang parehong apoy na nararamdaman niya sa kanyang dibdib, isang apoy ng pagtutol. Sa sandaling iyon, alam ni Leo na si Maya ay hindi katulad ng iba. Hapon na, natagpuan ni Leo si Maya sa likod ng hardin sa may puno ng sampagita. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, nakatago sa paningin ng lahat. Nakayuko ito at ang kanyang mga balikat ay marahang umuuga. Umiiyak siya. Gustong-gusto niyang lapitan ito, tanungin kung ano ang problema, sabihin na handa siyang makinig. Pero alam niyang baka lalo lang itong mapahamak kapag nakita silang magkasama ni Cora. Kaya't sa halip, pumitas siya ng isang bugkos ng sampagita. Maingat siyang lumapit sa likuran ng bangko at nang hindi napapansin, dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak sa tabi ni Maya. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, dala ang isang kirot sa kanyang puso. Nang magtatakip silim, habang kinukuha ni Leo ang kanyang mga gamit sa toolshed na malapit sa bintana ng opisina ni Cora, may narinig siyang boses. Ang boses ni Cora nakikipag-usap sa cellphone. Hindi ito pasigaw, kundi puno ng isang emosyon na mas malalim at mas nakakatakot, pagkamuhi. "Opo, inay. Alam ko po," sabi ni Cora sa kausap. "Huwag kayong mag-alala, konting tiis na lang. Ginagawa ko ang lahat." Natahimik ito sandali, nakikinig sa kabilang linya. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa'yo. Hinding-hindi." Patuloy ni Cora, ang boses ay nanginginig sa matinding galit. "Sinira nila ang buhay mo.
kaya sisirain ko ang kapayapaan sa loob ng pamamahay nila, isa-isa. May sinabi pa ito, pero ang huling mga salita ang tumatak sa isipan ni Leo. Malapit na, inay. Makakaganti na rin ako para sa'yo. Napatigil si Leo. Hindi lang pala ito simpleng kalupitan. May mas malalim na dahilan. Isang paghihiganti. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Nakita niya si Maya na papalabas ng library. Mukhang mas pagod pa kaysa kahapon, pero may ngiti sa labi. Mukhang nagtagumpay ito. Ngunit maya-maya lang dumating si Cora para mag-inspeksyon. Sumilip si Leo mula sa pasilyo. Nakita niyang dumaan ang daliri ni Cora sa mga estante, sa ibabaw ng mga libro, naghahanap ng alikabok. Pero wala siyang makita. Ang buong library ay kumikinang. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Leo, ngunit agad itong napawi. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Cora, at pagkatapos, nakita niya itong lumapit sa mesa ni Don Ricardo. May isang maliit na bote ng tinta doon. Sa isang mabilis at sinadyang kilos, bahagyang sinagi ni Cora ang bote. Tumapon ang itim na tinta sa bagong linis at makintab na sahig na gawa sa kahoy. "Ano to?" Sigaw ni Cora, puno ng pagkukunwaring gulat. "Tingnan mo ang ginawa mo, Maya! Napakaburara mo! Sinira mo ang sahig!" "Hindi po ako." Nagsimulang mga tuwiran si Maya, pero huli na ang lahat. Isang malakas at autoritatibong boses ang umalingaw mula sa pintuan. "Anong nangyayari dito?" Si Don Ricardo. Nakatayo ito roon, ang muka ay seryoso, nakatingin sa kumakalat na itim na tinta sa sahig, at pagkatapos ay sa namumutlang mukha ni Maya. Nakatitig si Amara. Nangayoy si Maya sa kanyang ama. Umaasa siya, kahit isang katiting na pag-unawa lang sa mga mata nito, kahit isang senyales na alam nitong nagsisinungaling si Cora. Ngunit wala. Ang nakikita lang niya ay ang malamig na mukha ni Sir Ricardo Montoya, ang kanyang amo. "Pasensya na po kayo, sir," sabi ni Cora. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagpapakumbaba. "Bago lang po kasi si Maya, hindi pa po sanay. Ako na po ang bahalang magturo sa kanya." Hindi umimik si Don Ricardo. Tiningnan lang nito ang mantsa sa sahig. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Maya. Ang titig nito ay mabigat, parang isang malaking bato na ipinatong sa kanyang dibdib. "Linisin mo yan," utos nito sa kanya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "At sa susunod, mag-ingat ka." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis. Bago tuluyang mawala sa pasilyo, huminto ito sandali, hindi lumilingon. Sa pamamahay na ito, ang patakaran ni Corazon ang masusunod. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Mas masakit pa sa 10 sigaw ni Cora. Ang sarili niyang ama, binigyan ng ganap na kapangyarihan ang babaeng nagpapahirap sa kanya. Alam niyang bahagi ito ng plano, bahagi ng palabas. Ngunit hindi niya mapigilang masaktan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak sa harap ni Cora. Nang makaalis na si Don Ricardo, ngumisi si Cora, isang ngising tagumpay. "Narinig mo ang sir? Linisin mo yan, at gusto kong kuminis yan na parang walang nangyari." Tumango lang si Maya. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang lumuhod. Habang nagpupunas, ang bawat kuskos niya sa sahig ay parang pagpapakalma sa nag-aalab na galit sa kanyang puso. Kinagabihan, nakita niya si LV sa kwarto nito. Ang batang babae ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag.
Ang mga mata nito ay namumugto. Lumapit si Maya at umupo sa tabi niya. "Elvie, aalis ka na?" Tumango si Elvie, hindi makatingin ng diretso. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Maya, hinawakan ang kamay nito. "Makakahanap ka rin ng ibang trabaho, mas mabuti kaysa dito." Umiling si Elvie at sa wakas ay nagsalita, ang boses ay basag. "Hindi mo naiintindihan, Maya. Pinagbantaan ni Ma'am Cora ang pamilya ko sa probinsya. Kapag daw nagsalita ako, sisiguraduhin niyang mawawala ng trabaho ang tatay ko." Natigilan si Maya. Hindi na lang ito simpleng pang-aapi. Ito ay kasamaan. "Kaya wala akong magawa," patuloy ni Elvie habang umiiyak. "Kailangan kong manahimik. Kailangan kong umalis. Mag-ingat ka sa kanya, Maya. Isa siyang ahas." Niyakap ni Maya ang nanginginig na katawan ni Elvie. Naramdaman niya ang takot at kawalan ng pag-asa nito. At sa yakap na iyon, isang bagay ang naging malinaw sa isip niya. Ang misyon niya ay hindi na lang para alamin kung bakit umaalis ang mga katulong. Ang misyon niya ngayon ay para bigyan ng hustisya ang mga taong tulad ni Elvie. Nang gabing iyon, humarap si Maya sa salamin sa maliit nilang banyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, may mga dark circles sa ilalim ng mata at suot ang uniforme ng isang taong walang boses. Pero sa likod ng pagod na mga matang iyon, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Hinaplos niya ang kanyang mukha. Hindi ito si Amara Montoya, ang tagapagmana. Hindi rin ito si Maya, ang tahimik na katulong. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang mandirigma. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang pumatak at huminga ng malalim. "Hindi na ako pwedeng manahimik," bulong niya sa kanyang sarili. "Kailangan kong lumaban." Kinabukasan, hinanap niya si Leo. Natagpuan niya ito sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga orkidya ni Doña Isabela. Ang makamay nito ay magaspang, ngunit maingat habang hinahawakan ang bawat bulaklak. Tumayo siya sa harap nito, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "Ito na." Napansin siya ni Leo at ngumiti. "Maya, kamusta?" Hindi siya ngumiti pabalik. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hinahayaan itong makita ang determinasyon sa kanyang mukha. "Leo," sabi niya, ang boses ay matatag. "Alam kong nakita mo ang lahat. Ang nangyari kahapon sa library. Ang ginawa ni Cora kay Elvie." Nawala ang ngiti sa labi ni Leo. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tumango ito ng dahan-dahan. "Tulungan mo ako," sabi ni Maya. Nagulat si Leo sa direktang pakiusap. Napatingin ito sa paligid na para bang may nakikinig. "Maya, hindi mo alam ang sinasabi mo." "Alam na alam ko," git ni Maya. "Kailangan nating itigil si Cora. Kailangan nating ilabas ang katotohanan." Napailing si Leo, isang bakas ng takot ang gumuhit sa kanyang mukha. "Delikado ang binabalak mo. Pwede kang mapahamak. Pwede tayong lahat mapahamak." "Mas delikado kung wala tayong gagawin," sagot ni Maya. Tinitigan siya ni Leo ng matagal. Sinuri nito ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata. Nakita nito ang katatagan na hindi niya inaasahan mula sa isang baguhang katulong. "Bakit mo ba ito ginagawa?" tanong ni Leo. Ang boses ay halos pabulong na. "Hindi ka ordinaryong katulong. Ramdam ko. Sino ka ba talaga?" Ang tanong na iyon ay binitiwan ni Leo na parang isang batong ibinato sa tahimik na tubig. "Sino ka ba talaga?" Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Maya. Isang saglit na pag-aatubili na para bang may 1,000 salita itong gustong sabihin pero walang mahanap
na tamang simula. Huminga ito ng malalim at nang muli siyang tingnan na wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira ay purong determinasyon. Hindi na mahalaga kung sino ako, Leo. Sagot ni Maya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang mahalaga, isa akong tao na hindi kayang manahimik na lang habang may nakikitang mali. Hindi mo ba nararamdaman ang takot sa loob ng mansyon na to? Ang bigat sa bawat paghinga ng mga kasama natin? Hindi to tama. Tumagos sa puso ni Leo ang bawat salita. Yun din ang mga salitang matagal nang nabubuo sa isip niya, ngunit hindi niya kailanman nagawang bigkasin. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang panganib, kinalimutan niya ang takot na baka mawalan siya ng trabaho, ang trabahong bumubuhay sa kanyang nag-iisang inang may sakit. Ang nakita niya lang ay ang katapangan sa babaeng nasa harap niya. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya, pero hindi dito. Masyadong delikado. Kinagabihan, nagkita sila sa lumang tool shed kung saan tanging ang liwanag lang ng buwan ang kanilang ilaw. Maingat na inilabas ni Leo ang isang maliit at luma ng notebook mula sa isang tagong siwang sa pader. Ano yan? Tanong ni Maya. Kay Lourdes to, paliwanag ni Leo. Isa siya sa mga katulong dito, mga 1 taon na ang nakalipas. Mabait si Lourdes. Masipag, pero tulad ni Elvie, pinag-initan din siya ni Cora. Binuklat ni Leo ang notebook. Isang araw nawala ang singsing ni Doña Isabela. Kinabukasan natagpuan sa loob ng unan ni Lourdes. Pinalayas siya, pinagbintangan na magnanakaw. Mula noon, wala nang tumanggap sa kanya sa kahit anong trabaho. Pero hindi siya ang kumuha, bulong ni Maya na para bang alam na niya ang sagot. Alam nating lahat na hindi, sabi ni Leo. Bago siya umalis, ibinigay niya sa akin to. Isinulat niya dito ang lahat ng ginawang pagpapahirap ni Cora sa kanya. Ang mga sigaw, ang mga parusa, umaasa siyang may maglalakas loob na gamitin to para ilabas ang katotohanan. Inabot niya ang notebook kay Maya. Hindi ko nagawa, nadala ako ng takot. Pero ikaw iba ka. Baka ikaw na ang hinihintay ni Lourdes. Habang hawak ni Maya ang notebook, narinig nila ang mga yabag na papalapit. Si Cora. Mabilis na bulong ni Leo. Walang pag-aalinlangan, hinila niya si Maya papasok sa isang maliit na espasyo sa likod ng mga nakatambak na sako ng pataba. Sobrang sikip. Ang kanilang mga katawan ay halos magkadikit. Narinig nilang bumukas ang pinto ng shed. Pumasok si Cora, hindi humihinga si Leo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Naamoy niya ang banayad na amoy ng sampagita mula sa buhok ni Maya. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang kilabot na hindi dahil sa takot. Tiningnan niya si Maya. Nakapikit ito, ang muka ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana, nakita niya ang pagiging perpekto ng mukha nito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib, ang tanging gusto niyang gawin ay protektahan ang babaeng ito. Ilang sandali pa, umalis na rin si Cora. Pero kahit wala na ang panganib, nanatili silang dalawa sa kanilang posisyon na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanilang gumalaw. Sila ang unang nag-iwasan ng tingin. Salamat, Leo, sabi ni Maya nang makalabas sila, ang boses ay nanginginig ng bahagya.
Mag-iingat ka, sabi lang ni Leo, sinubukang itago ang kakaibang nararamdaman. Kinabukasan, nakita ni Leo na nag-uusap sa hardin si Maya at si Cora. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Cora. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan pero nakita niya ang pagturo ni Cora kay Maya at pagkatapos ay sa kanya. Isang malinaw na babala. Pagkaalis ni Cora, nilapitan niya si Maya. Anong sinabi niya? Nag-iwas ng tingin si Maya. Wala yon, mga utos lang. Alam ni Leo na nagsisinungaling ito. Hapon na nang muli niyang makita si Maya. Tinawag niya ito, pero parang wala itong narinig. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha nito. Sinalubong niya ito. Maya, anong problema? Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Leo, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Ang notebook, nawawala. Tinanong niya kung saan ito huling nakita. Nasa ilalim ng kutsyon ko, sagot nito. Pero pagbalik ko kanina galing sa labas, nagulo ang mga gamit ko, may naghalongkat sa kwarto ko, Leo. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Leo. Nawawala ang notebook ni Lourdes. Ang pagkawala ng notebook ay parang isang bomba na sumabog sa pagitan nila ni Leo. Isang malinaw na mensahe mula kay Cora. Alam niya, nakikita niya ang lahat. Kinabukasan, naging doble ang bigat ng mga utos ni Cora kay Maya. Pinakuskos sa kanya ang sahig na pilak ng dining hall gamit ang isang maliit na basahan. Pinatanggal ang lahat ng agyo sa pinakamatataas na sulok ng kisame ng walang mataas na hagdan. At ang pinakamatindi sa lahat, pinapunta siya sa attic, ang lumang bodega sa pinakatuktok ng mansyon. Isang lugar na mainit, maalikabok, at puno ng mga kagamitang matagal nang nakalimutan. Ayusin mo ang lahat ng gamit dyan, utos ni Cora. May nangiting tagumpay sa kanyang mga labi. Gusto ko, bago matapos ang araw, maalis mo na lahat ng hindi na kailangan. Itapon mo sa basura. Para kay Cora, isa itong parusa. Pero para kay Maya, isa itong oportunidad. Isang lugar na malayo sa mapanuring mata ng lahat. Nagsimula siyang maglinis. Ang alikabok ay makapal, dumidikit sa kanyang balat at damit. Ang hangin ay mabigat. Bawat kahon na buksan niya ay naglalaman ng mga lumang gamit, mga sirang plaka, mga kupas na damit, mga lumang dyaryo. Sa isang sulok sa ilalim ng isang puting kumot, may nakita siyang isang baul na gawa sa kahoy. Luma na ito pero matibay pa rin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang mga gamit ng mga dating empleyado, mga lumang uniforme, mga sulat mula sa pamilya na hindi na ipadala, mga mumurahing alahas, mga alaala ng mga taong dumaan at umalis sa mansyon na ito. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit na kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang bagay lang. Isang maliit na rosaryo, isang pares ng medyas ng sanggol, at isang lumang litrato na naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ang litrato. Isang babae ang nakangiti dito. Isang yaya na may maamong mukha. Karga-karga niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting lampin. At sa tabi ng yaya, nakatayo ang isang batang babae, siguro mga 6 o 7 taong gulang. Ang batang babae ay hindi nakangiti. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kamera, puno ng isang emosyon na hindi dapat makita sa isang bata. Galit, inggit, at pagkamuhi.
Tinitigan ni Maya ng mabuti ang mukha ng batang iyon. May pamilyar sa hugis ng kanyang mga mata, sa nipis ng kanyang mga labi. At bigla, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang batang iyon, ang batang babae sa lumang litrato, ay si Corazon, pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Maya. Ang mas nakakagimbal ay ang babaeng nag-aalaga sa sanggol, ang yaya. Ang ang mukha nito ay kaparehong-kapareho ng mukha sa isang lumang artikulo ng dyaryo na ipinakita sa kanya ng kanyang mga magulang bago siya pumasok sa mansyon. Ang artikulo tungkol sa pagkawala ng nag-iisang anak na babae ng mga Montoya. Ang yaya sa litrato ay ang parehong yaya na sinisisi sa kanyang pagkawala. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Si Cora, ang galit nito sa mansyon, ang mga salitang narinig ni Leo sa telepono. Makakaganti na rin ako para sa iyo, inay. Ang ina ni Cora ay ang yaya na sinisisi sa trahedya ng pamilya Montoya. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang litrato. Hindi ito simpleng paghihiganti ng isang malupit na manager. Ito ay isang galit na may ugat sa nakaraan. Isang galit na 20 taon nang kinikimkim. Anong ginagawa mo dyan? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malamig at matalim. Napalingon si Maya, nakatayo sa may pintuan ng atik si Cora. Ang kanyang muka ay hindi na lang basta galit. Ito ay putlang-putla, balot ng gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig hindi kay Maya kundi sa litratong hawak nito. Saan mo yan nakuha? Tanong ni Cora, ang boses ay nanginginig. Nandito lang sa bowl, sagot ni Maya, dahan-dahang tumatayo. Akin na yan, sigaw ni Cora. Pero bago pa maibigay ni Maya ang litrato, isang bagay ang napansin ni Cora, ang sanggol sa litrato, ang puting lampin na may burda ng maliit na letrang A. Nakita ni Cora ang pagbabago sa mukha ni Maya, mula sa pagkalito patungo sa pagkaunawa, mula sa pagdududa patungo sa kasiguraduhan. At sa sandaling iyon, alam ni Cora na alam na ni Maya. Anong ginagawa mo sa mga gamit ng ina ko? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Cora sa buong atik. Sumugod ito papunta kay Maya, hindi na isang namamahala, kundi isang hayop na nasukol. Mabilis niyang inagaw ang litrato mula sa mga kamay ni Maya. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Wala kang alam, sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik. Itinulak niya si Maya ng malakas. Bumagsak si Maya sa sahig. Tumama ang kanyang balikat sa isang lumang aparador. Isang matinding sakit ang kanyang naramdaman, pero wala iyon kumpara sa takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Lumuhod si Cora sa harap niya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang dating malamig na mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Malaman mo lang sana ang tunay na kwento, Maya. Bulong ni Cora, bawat salita ay may lasong dala. Pero huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin at pagsisisihan mong pumasok ka sa pamamahay na ito. Kinabukasan, hindi nakita ni Leo si Maya sa almusal. Isang masamang kutob ang agad na kumalat sa kanyang dibdib. Tinanong niya ang isa sa mga kasambahay. Nasa atik pa, sagot nito. Pinatapos ni Ma'am Cora ang paglilinis. Hindi raw pwedeng bumaba hanggat hindi tapos. Buong umaga, palingalinga si Leo, umaasang masisilayan man lang si Maya. Pero wala.
Nang tanghalian, naglakas loob siyang magtanong kay Cora. Maam, Cora, kailangan ko po sanang magpatulong kay Maya sa pagbubuhat ng mga paso sa hardin. Isang palusot, pero umaasa siyang gagana. Tiningnan siya ni Cora, isang malamig at mapanuring tingin. Marami siyang ginagawa. Humanap ka ng ibang tutulong sa'yo. Ang boses nito ay pinal, walang lugar para sa anumang tanong. Hapon na nang sa wakas ay makita niya si Maya na bumababa mula sa hagdanan. Pagod na pagod ito, may bahid ng dumi sa pisngi, at ang isang braso ay tila iniinda ang sakit. Nilapitan niya ito. Maya, okay ka lang ba? Pilit na ngumiti si Maya. Okay lang, napagod lang. Anong nangyari sa braso mo? Tanong ni Leo, napansin ang bahagyang pamumula roon. Mabilis na ibinaba ni Maya ang manggas ng kanyang damit. Wala to, naipit lang kanina. Hindi naniwala si Leo. Alam niyang may nangyari sa attic, isang bagay na ayaw sabihin ni Maya dahil natatakot itong madamay siya. Ang pananahimik nitong iyon ay mas nagpaalab sa kanyang pag-aalala. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Leo ang pagbabago. Si Cora ay naging mas malupit, hindi lang kay Maya kundi sa lahat. Pero ang pinakamasakit para kay Leo ay ang sinadyang pag-iwas sa kanya ni Maya. Kapag nakikita siya nito, yumuyuko ito at nagmamadaling umalis. Isang araw narinig niya ang dalawang labandera na nag-uusap habang nagsasampay. Narinig mo ba? Si Maya daw sinusubukang akitin si Sir Ricardo. Sabi ng isa. Ano ka ba? Yan naman ang laging tsismis ni Ma'am Cora kapag may bago at maganda. Para sirain ang pangalan. Pero totoo daw, laging nagpapapansin kay Sir. Baka nga yun ang dahilan kung bakit parang espesyal ang trato sa kanya. Hindi na nakapagtimpi si Leo. Hindi iyan totoo. Sabi niya, ang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat ang dalawang babae. Kilala ko si Maya, hindi siya ganyang klaseng tao, at kung may naririnig kayong chismis, isipin niyo muna kung kanino galing. Natahimik ang dalawang babae, ma'am, at nagmamadaling umalis. Alam ni Leo kung sino ang nagkakalat ng lason sa loob ng mansyon. At ginagawa ito ni Cora para sirain si Maya at para ilayo ito sa kanya. Kinagabihan, malakas ang buhos ng ulan. Hindi mapakali si Leo sa kanyang kwarto. Kailangan niyang makausap si Maya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang kanyang lumang payong at lumabas sa gitna ng ulan. Kumatok siya sa bintana ng kwarto ni Maya. Ilang sandali pa, binuksan ito ni Maya. Nagulat ito nang makita siya. Leo, anong ginagawa mo dito? Basa ka. Kailangan kitang makausap, sabi ni Leo. Delikado. Baka makita tayo ni Cora. Wala akong pakialam, git ni Leo. Maya, bakit mo ako iniiwasan? Ano bang nangyari sa attic? At anuman ang sinasabi ni Cora tungkol sa iyo at kay Sir Ricardo, hindi ako naniniwala. Nakita ni Leo ang paglambot ng mukha ni Maya. Ang pader na itinayo nito sa kanilang pagitan ay unti-unting gumuho. Natatakot ako para sa iyo, Leo. Amin ito. Ang boses ay nanginginig. Mas natatakot ako para sa iyo, sagot ni Leo. Lumapit siya, hinawakan ang mga kamay nito. Maya, hindi ko alam kung sino ka talaga at hindi na mahalaga sa akin. Ang alam ko lang na sa panganib ka at hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap, nakita ni Leo ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Maya.
Mahalaga sa akin kung sino ka. Patuloy niya, aptas ang puso niya ang nagsasalita, hindi ang pangalan mo o ang nakaraan mo, kundi yung ikaw na nakikita ko ngayon. Yung matapang, yung may pakialam sa iba, yung babaeng nagpapatibok ng puso ko. Hindi nakapagsalita si Maya. Tanging ang mga luha lang nito ang patuloy na dumaloy, ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Maya, isang sigaw mula sa loob ng bahay. Ang boses ni Cora. Pinapatawag ka ni Sir Ricardo. Dalhan mo siya ng kape sa kanyang opisina ngayon din. Nagkatinginan sila ni Leo, parehong may masamang kutob, hating gabi na, at alam nilang wala si Doña Isabela. Umalis ito para bisitahin ang isang kamag-anak sa probinsya at bukas pa ang balik. Isa itong patibong. Huwag kang pumunta, sabi ni Leo. Kailangan, sabi ni Maya, pinunasan ang kanyang mga luha. Kung hindi, mas lalo lang lalalala. Pinanood ni Leo si Maya na umalis, dala ang isang mabigat na pakiramdam ng paparating na kapahamakan. Ilang minuto ang lumipas. Mula sa kanyang kinatatayuan sa hardin, nakita ni Leo ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa harap ng mansyon. Ang kotse ni Doña Isabela. Bumalik ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Napatakbo si Leo papunta sa loob, pero huli na ang lahat. Sa pag-akyat niya sa hagdan, nakita niya ang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pinto ng opisina ni Don Ricardo ay bukas. Sa loob, nakatayo si Maya, at sa may pintuan, nakatayo si Doña Isabela. Ang muka ay balot ng gulat at hindi makapaniwala. At sa isang sulok ng pasilyo, sa dilim, nakatayo si Cora. Nakangiti, isang ngiting demonyo. Parang huminto ang oras. Para kay Maya, ang bawat segundo ay tila isang buong buhay. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ng kanyang ama, hawak ang isang tray na may tasa ng kape. Sa may pintuan, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Isabela. Ang mga mata ay nanlalaki. Nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa asawa nitong si Don Ricardo. Isabela, anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Don Ricardo, halatang nagulat sa biglaang pagdating ng asawa. Akala ko bukas ka pa ng umaga? Pero hindi nakatingin si Doña Isabela sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Maya, puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita, isang pinaghalong gulat, sakit at hinala. Sino ang nag-utos sa iyong pumasok dito? Tanong ni Doña Isabela. Ang boses ay malamig na parang yelo. Bago pa man makasagot si Maya, sumulpot si Cora mula sa likuran ni Doña Isabela. Ako po, ma'am, sabi ni Cora. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. Nagpabili po kasi ng gamot si Sir para sa sakit ng ulo niya. At naisip ko pong ipasabay na rin ang kape niya kay Maya para hindi na po ako maabala. Isang perpektong kasinungalingan, isang patibong na binuo para wasakin ang tiwala ng kanyang mga magulang. Tumingin si Doña Isabela kay Don Ricardo, naghihintay ng paliwanag. Uminom ako ng gamot, oo, sabi ni Don Ricardo. Pero hindi ko siya inutusan na magdala ng kape. Ang mga salitang iyon, sa halip na linawin ang sitwasyon, ay mas lalo lang nagduldol ng duda. Umalis ka na, sabi ni Doña Isabela kay Maya, hindi inaalis ang masamang tingin.
Nanginginig na tumalikod si Maya at lumabas ng kwarto. Sa pagdaan niya kay Cora, nakita niya ang isang panandaliang na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Hindi na siya kinakausap ni Doña Isabela. Tanging mga utos na lang na ipinapadaan kay Cora. Si Don Ricardo naman ay palaging umiiwas. Ang dating mainit na tahanan na kanyang pinapangarap ay naging isang malamig na bilangguan. Tanging si Leo na lang ang kanyang naging sandigan na palihim na nag-aabot sa kanya ng pagkain at nagbibigay ng mga salitang puno ng pag-asa. Sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataon, isang umaga, bumaba si Doña Isabela mula sa kanyang kwarto. Ang muka ay balot ng pag-aalala. Nawawala ang diamond necklace ko, anunsyo nito. Yung regalo pa sa akin ng lola ko, hindi ko mahanap kahit saan. Agad na kumilos si Cora. Naku ma'am, baka may nakapasok na magnanakaw. Imposible, sabi ni Doña Isabela. Laging nakalak ang mga pinto. Ang ibig sabihin, nasa loob lang ng bahay na to ang kumuha. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat ng mga kasambahay. Halughugin ang kwarto ng lahat, utos ni Cora. Walang pwedeng lumabas hanggat hindi nahahanap ang kwintas. Isa-isang hinalughog ni Cora ang mga gamit ng bawat kasambahay. Ang lahat ay kinakabahan. Pero si Maya alam na niya. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Hinihintay na lang niya ang pagbagsak ng espada. Nang si Cora na ang pumasok sa kwarto nila ni Maya, sandali lang itong naghalungkat. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay at sa mga daliri nito ay nakasabit ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Narito! Sigaw ni Cora. Natagpuan ko sa ilalim ng unan ni Maya. Ang lahat ng mata ay napunta kay Maya. Ang mga tingin ay puno ng akusasyon ng pagkadismaya. Hindi, pabulong na sabi ni Maya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Hindi totoo yan, hindi ko ginawa yan. Lumapit sa kanya si Doña Isabela. Tiningnan niya si Maya, hindi na isang anak kundi isang magnanakaw, isang estranghero. Hindi ko akalain, sabi ni Doña Isabela, ang boses ay basag sa pagkadismaya. Binigyan ka namin ng tiwala, pinatuloy ka namin sa pamamahay na ito at ito ang isusukli mo. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Maya, lumuluha na. Tumingin siya kay Don Ricardo, naghahanap ng tulong. Papa. Isang salita na hindi niya dapat binitiwan. Huwag mo akong tawaging Papa. Sigaw ni Don Ricardo. Ang galit at pagkadismaya ay malinaw sa kanyang boses. Isa kang kahihiyan. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarok sa puso ni Maya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kasamahan niya ay nakayuko, takot magsalita. Si Cora ay nakangisi sa isang sulok. Ang kanyang ina ay puno ng galit. Ang kanyang ama ay tinalikuran na siya. Tanging si Leo lang ang nakatayo sa likuran. Ang mga mata ay puno ng sakit at awa para sa kanya, pero wala itong magawa. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay pinal at walang awa. Bukas ng umaga, umalis ka at huwag ka nang babalik kailanman. Gumuho ang mundo ni Maya, ang kanyang misyon, ang kanyang pangarap na muling mabuo ang kanyang pamilya. Lahat ay nawala, lahat ay abuna, natalo siya. Nang gabing iyon, habang tahimik niyang inililigpit ang kanyang iilang gamit sa isang bag, ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang bigat sa kanyang dibdib
ay halos hindi na niya makayanan. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Binuksan niya ito. Si Leo. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Hindi pa to tapos, sabi ni Leo. Ang boses ay mahina ngunit puno ng conviction. May paraan pa, pero kailangan nating gawin ito ngayong gabi. Tinitigan ni Maya si Leo, ang pag-asa ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang puso. Anong, anong paraan? Isinara ni Leo ang pinto at inilabas ang kanyang cellphone. May ipinakita siyang video sa kanya. Ang video ay medyo madilim at malabo, kuha mula sa isang nakatagong anggulo sa loob ng kwarto ni Cora. Ngunit malinaw na malinaw ang nakikita. Si Cora, mag-isa, binubuksan ang isang maliit na kahon. Mula roon, kinuha niya ang kumikinang na diamond necklace. Pagkatapos, maingat niya itong ibinalot sa isang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Paano? Bulong ni Maya, hindi makapaniwala. Noong nawala ang notebook, paliwanag ni Leo, nagtaka ako kung paano niya nalaman na nasa iyo yun. Naisip ko, baka pumapasok siya sa kwarto niyo. Kaya bumili ako ng isang maliit na kamera, yung parang butones lang, at itinago ko sa isang lumang teddy bear sa kwarto niya. Para lang magbakasakali. Para lang kung sakaling may gawin siyang masama ulit. Napatingin si Maya kay Leo, puno ng paghanga at pasasalamat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, hindi siya iniwan nito. Gumawa ito ng paraan. Leo, sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, sabi ni Leo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon, anong plano? Pwede tayong tumakas. Ipakita to sa pulis. Umiling si Maya. Ang apoy sa kanyang mga mata na sandaling namatay ay muling nagliyab. Mas maliwanag, mas matindi. Hindi, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Leo dati. Hindi tayo tatakas. Haharapin natin sila. Dito, ngayon din. Alam niya ang gagawin. Hindi na siya si Maya, ang takot na katulong. Siya si Amara Montoya at babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Kailangan kong makausap sina Mama at Papa, sabi niya. At kailangan nandoon si Cora. Bagamat nagulat si Don Ricardo at Doña Isabela sa kahilingan ni Maya para sa isang huling pag-uusap, pumayag sila. Marahil ay dahil sa isang maliit na bahagi ng kanilang puso na nasasaktan pa rin sa ideya ng pagpapalayas sa kanya. Nagtipon silang apat sa sala. Si Don Ricardo at Doña Isabela nakaupo sa sofa, ang mga mukha ay seryoso at malamig. Si Cora nakatayo sa isang gilid, ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka ngunit may halong pagmamalaki. At si Maya nakatayo sa gitna nilang lahat kasama si Leo sa kanyang tabi. Ano pa ang gusto mong pag-usapan, Maya? Tanong ni Don Ricardo. Walang pasensya. Hindi na magbabago ang desisyon namin. Alam ko po, sagot ni Maya. Ang boses ay kalmado. Pero bago po ako umalis, mayroon lang po akong gustong linawin tungkol sa kwintas. Natawa ng mahina si Cora. Ano pa ang kailangang linawin? Nakita na ang ebidensya. Hindi pinansin ni Maya si Cora. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga magulang. Totoo po, nakita nga ang ebidensya. Itinaas niya ang cellphone ni Leo. At heto po ang isa pa. Ipinatong niya ang cellphone sa center table at pinindot ang play. Napanood nilang lahat ang video. Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi.
Nakita nila ang ginawang pagkuha ni Cora sa kwintas. Nakita nila ang kasinungalingan. Ang unang nakabawi sa pagkabigla ay si Doña Isabela. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga mata ay ng lalaki nakatitig kay Cora. Corazon. Anong? Anong ibig sabihin nito? Namutla si Cora. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Hindi, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Hindi lang yan ang kasinungalingan mo, Corazon. Ang boses ni Maya ay pumuno sa buong silid, malakas, matatag, hindi na boses ng isang katulong. Sino ka? Gulat na tanong ni Don Ricardo. Ngayon lang napansin ang kakaibang aura sa dalaga. Dahan-dahang lumapit si Maya kay Cora na ngayon ay paurong ng paurong. 20 taon, sabi ni Maya, ang bawat salita ay mabigat. 20 taon kang nagkimkim ng galit. Galit para sa isang kasalanan na hindi naman ginawa ng nanay mo. Natigilan si Cora. Anong pinagsasasabi mo? Ang nanay mo ang yaya na sinisisi sa pagkawala ng anak ng mga Montoya. Patuloy ni Maya at sa bawat salita, ang mukha ni Cora ay lalong nababalot ng takot. Pinalayas siya, pinagbintangan, namuhay sa kahiyan, at ikaw bilang anak niya nanumpa kang maghihiganti. Hindi totoo yan, sigaw ni Cora. Kaya ka pumasok dito. Sigaw pabalik ni Maya, ang boses ay umalingaw-ngaw. Para sirain ang pamilyang ito mula sa loob, para pahirapan ang mga katulong na pumalit sa pwesto ng nanay mo, para iparamdam sa kanila ang sakit na naramdaman ng pamilya mo. Tumigil ka. Hindi mo kasalanan ang galit mo, Cora. Sabi ni Maya, ang boses ay biglang lumambot, puno ng awa. Pero hindi mo rin alam ang buong katotohanan. Tumingin si Maya sa kanyang mga magulang. Ang mga ito ay nakatayo na. Ang mga muka ay puno ng pagkalito at gulat. Hindi nawala ang sanggol dahil sa kapabayaan ng nanay mo, sabi ni Maya. Ang totoo, may kumuha sa kanya. Mga kaaway sa negosyo ni Papa at ang nanay mo, sinubukan niyang pigilan. Nasaktan siya, nagka-amnesia, kaya hindi niya na maalala kung ano talaga ang nangyari. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Tanong ni Doña Isabela, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si Maya, ito na ang sandali. Dahil ako, sabi niya, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ako po ang sanggol na iyon. Ako po si Amara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang tumawa si Cora, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng kabaliwan. Kasinungalingan, sigaw niya, lahat kayo sinungaling. Ninakaw niyo ang buhay ng nanay ko. Ninakaw niyo ang buhay ko. Sa kanyang pagkasira ng ulo, nakita niya ang isang maliit na kutsilyo sa ibabaw ng fruit basket sa mesa. Ang kutsilyong ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Mabilis niya itong dinampot. Kung hindi ako magkakaroon ng hustisya, sigaw niya, ang mga mata ay nalilisik sa galit. Lahat kayo mamamatay. At sumugod siya, hindi papunta kay Maya, kundi papunta kay Doña Isabela. Pero bago pa man siya makalapit, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Si Leo. Mabilis pa sa isang kisap mata. Bago pa man tumama ang dulo ng kutsilyo sa katawan ni Doña Isabela, nahawakan na ni Leo ang pulsuhan ni Cora. Gumamit siya ng lakas. Pinihit ito
hanggang sa mabitawan ng babae ang patalim. Bumagsak ang kutsilyo sa marmol na sahig, lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa kabaliwan ng sandaling iyon. Napasigaw si Cora hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkatalo. Bumagsak siya sa sahig, humahagulgol, ang lahat ng lakas at galit ay tila naubos na. Niyakap ni Don Ricardo ang nanginginig na asawa, habang si Amara naman ay mabilis na tumawag sa mga security guard ng mansyon. Natapos ang lahat sa isang iglap. Dumating ang mga gwardiya. Kinuha si Cora na wala ng anumang pagtutol. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis. Ang sala na naging entablado ng pagtutuos ay biglang napuno ng mga unipormadong lalaki. Nang sa wakas ay umalis na ang lahat at tanging sila na lang ang natira. Si Amara, si Leo at ang kanyang mga magulang, isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang unang gumalaw ay si Doña Isabela. Dahan-dahan itong lumapit kay Amara. Nanginginig ang mga kamay nitong hinaplos ang kanyang pisngi na para bang hindi makapaniwala na totoo ang lahat. Anak! Bulong nito, ang boses ay basag. Ikaw nga. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho. Niyakap ni Doña Isabela ang kanyang nawawalang anak, isang yakap na puno ng 20 taong pangungulila, pagsisisi at pagmamahal. Sumunod na yumakap si Don Ricardo. Ang dating matigas na tindig ay naging malambot, ang mga balikat ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Patawarin mo kami, anak, sabi ni Don Ricardo, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo at sa pamilya ni Corazon. Niyakap sila ni Amara pabalik, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tapos na po, sabi niya, nandito na po ako. Sa isang sulok, tahimik na nanonood si Leo. Naramdaman niyang hindi na siya kabilang sa eksenang iyon. Isa lang siyang hardinero, at ang babaeng minamahal niya ay hindi si Maya, kundi si Amara Montoya ang tagapagmana ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Leo, ang boses ni Amara ang pumigil sa kanya. Humiwalay ito sa yakap ng mga magulang at lumapit sa kanya. Saan ka pupunta? Uwi na, sabi ni Leo, hindi makatingin ng diretso. Tapos na ang trabaho ko. Hindi, sabi ni Amara, hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Leo. Ngayon pa lang nagsisimula. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat sa mansyon ng mga Montoya. Tinipon ni Amara ang lahat ng natitirang kasambahay sa sala. Sa tabi niya nakatayo ang kanyang mga magulang. Simula sa araw na ito, anunsyo ni Amara, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Magbabago na ang lahat, wala nang takot, wala nang paninigaw. Ituturing kayong lahat bilang bahagi ng pamilya, hindi bilang mga alipin. Nagpakilala siya bilang si Amara Montoya. Ipinaliwanag niya ang lahat. May mga nagulat, may mga naiyak. Pero sa huli, ang lahat ay napalitan ng paghanga at respeto. Si Don Ricardo naman ay nag-anunsyo na hahanapin nila ang mga kamag-anak ni Cora para subukang itama ang kanilang mga pagkakamali sa nakaraan. Nag-alok siya ng tulong pinansyal at isang formal na paghingi ng tawad sa sinapit ng ina nito. Isang pag-amin sa isang pagkakamaling matagal nang dapat inayos. Hapon na. Natagpuan ni Amara si Leo sa hardin, sa may puno ng sampagwita, kung saan una nitong iniwan ang bulaklak para sa kanya.
Ang layo yata ng iniisip mo, sabi ni Amara. Ngumiti si Leo. Iniisip ko lang, kailangan ko na sigurong tawagin kang Ma'am Amara. Natawa si Amara. Huwag na huwag mong gagawin yan. Para sa'yo, ako pa rin si Maya. Pero hindi na. Sabi ni Leo, mas seryoso na ngayon. Magkaiba na ang mundo natin. Lumapit si Amara sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ba't sinabi mo sa akin na hindi mahalaga kung sino ako? Na ang mahalaga ay yung ako na nakikita mo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Leo de la Cruz, hardinero ka. At ako, si Amara Montoya, anak ng bilyonaryo. Pero pareho lang tayong tao na gustong gawin ang tama. At pareho lang tayong tao na nagmamahal. Hindi na naghintay ng sagot si Amara. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Leo at hinalikan ito. Isang halik na matamis, puno ng pasasalamat, at isang pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiti silang pareho. Mahal kita, Maya, bulong ni Leo. Mahal din kita, aking hardinero, sagot ni Amara. Umupo sila sa lumang bangko, magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay nagbibigay kulay sa hardin, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pagsisimula ng isang mas magandang umaga. Makalipas ang isang taon, ang mansyon ng mga Montoya ay hindi na binabalot ng takot at katahimikan. Napalitan ito ng mga tawa, ng masayang bulungan ng mga kasambahay na ngayon ay malayang nakakangiti at ng tunog ng mga batang tumatakbo sa damuhan tuwing linggo, mga anak ng mga empleyado na itinuturing na ngayong parte ng pamilya. Sa isang malaking pagtitipon sa hardin, inilunsad ang unang proyekto ng Alalay Foundation. Isang organisasyon na binuo ni Amara para magbigay ng legal na tulong, skills training, at scholarship para sa mga domestic helper sa buong bansa. Ang pangalan ay pinili niya bilang pag-alala sa pagkatao ni Maya. Isang paalala na ang pagiging isang alalay ay isang marangal na trabaho. Sa gitna ng mga bisita, isang pamilyar na muka ang lumapit kay Amara. Si LV. Hindi na ito ang dating takot na dalagita. Ang suot nito ngayon ay uniforme ng isang nursing student. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa at pasasalamat. Ma'am Amara, sabi ni LV, nangingilid ang luha sa saya. Kung hindi po dahil sa inyo at sa scholarship ng foundation, hindi ko po matutupad ang pangarap ko. Maraming salamat po. Niyakap siya ni Amara ng mahigpit. Walang anuman, LV. Karapat-dapat ka dyan. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni na Don Ricardo at Doña Isabela. Ang mga mukha ay puno ng pagmamalaki para sa kanilang anak. Natutunan nila ang isang mahalagang leksyon na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng buhay na nababago mo para sa ikabubuti. Nang magsimulang umuwi ang mga bisita at ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, hinanap ni Amara si Leo. Natagpuan niya ito sa paborito nilang lugar, sa ilalim ng puno ng sampaguita, kung saan abala ito sa pag-aayos ng mga bagong tanim na bulaklak. Si Leo na ngayon ang namamahala sa lahat ng landscaping projects ng Alalay Foundation. Tinuturuan ang mga komunidad kung paano magtanim at mag-alaga ng sarili nilang mga hardin. Mr. De La Cruz, pirong sabi ni Amara, masyado ka yatang seryoso sa trabaho mo. Ngumiti si Leo at tumayo para salubungin siya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Iniisip ko lang,
1 taon na pala ang nakalipas mula nang una tayong magkakilala dito. Ang hardinerong mayabang at ang katulong na palaging natataranta. Natawa si Amara. Miss ko na si Maya minsan. Hindi naman siya nawala, sabi ni Leo. Hinaplos ang kanyang pisngi. Si Maya ang puso ng lahat ng to. Si Maya ang babaeng minahal ko. Si Amara ang babaeng papakasalan ko. Sa huling mga salitang iyon, dahan-dahang lumuhod si Leo sa harap ni Amara. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na bulaklak ng sampagita na inukit sa gitna. Amara Maya Montoya, sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa hardin na ito, nakita ko ang tapang mo. Sa gitna ng mga bulaklak, nakita ko ang kabutihan ng puso mo. Ngayon, sa harap ng mga ito, gusto kong itanong, papayag ka bang bumuo tayo ng sarili nating hardin? Isang hardin ng mga pangarap na habang buhay nating aalagaan, pakasalan mo ako. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga mata ni Amara. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Tumango siya ng paulit-ulit habang sinusuot ni Leo ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Leo at hinalikan siya. Isang halik na mas matamis kaysa sa halimuyak ng lahat ng bulaklak sa kanilang paligid. Isang halik na selyo ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at pinalago ng katotohanan. Habang magkayakap sila sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang pareho na hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento. Ito ang simula ng kanilang magandang umaga na magpapatuloy habang buhay.